Ang laki ng shopping mall ay maaaring sukatin sa iba't ibang paraan. Ang gross floor area o GFA ay maaaring magsama ng pasilyo, atrium, parking area at iba pang bahagi ng gusali. Samantalang ang gross leasable area o GLA at net lettable area o NLA ay tumutukoy lamang sa espasyong maaaring paupahan sa mga tindahan. Dahil dito, may mga mall na napakataas sa listahan batay sa kabuuang gusali. Ngunit mas mababa kapag retail space lamang ang binilang. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang pinakamalalaking shopping mall sa buong mundo. Kaya kung handa ka na ka-amazing, tara, simulan na natin. Number 10. Central Westgate. Isang napakalaking shopping complex na matatagpuan sa Bangyai District ng Nonthaburi, Thailand. Binuksan ito noong August 28, 2015 bilang isa sa pinakamalaking super regional malls sa Southeast Asia. May kabuang naiulat na floor area ito na humigit kumulang 550,278 square meters, katumbas ng halos 5.92 million square feet. 6 na palapag ang pangunahing gusali nito at naglalaman ito ng daan-daang tindahan, restaurant, sinihan, supermarket, department store at mga pasilidad para sa malalaking event. Isa sa pinakamalaking anchor nito ang Central Department Store na may sariling lawak na mahigit 40,000 square meters. Mas lalo pang lumaki ang kahalagahan ng Central Westgate nang buksan noong 2018 ang konektado nitong IKEA Bangyai. May sukat na mahigit 50,000 square meters ang IKEA na ito at itinuring na pinakamalaking IKEA store sa Southeast Asia noong panahon ng pagbubukas nito. Hindi na kailangang lumabas ng tuluyan sa complex ang mga mamimili dahil direktang nakakonekta ang IKEA sa iba't ibang antas ng mall. Madali rin itong puntahan dahil malapit ito sa Talad Bangyai Station ng Bangkok MRT Purple Line. Dahil pinagsasama nito ang shopping, home furnishing, pelikula, pagkain at family entertainment. Ang Central Westgate ay mistulang isang maliit na lungsod na nilagyan ng bubong at air conditioning. Number 9. Golden Resources Mall. Tinatawag din itong Jinyuan o minsan ay binabansagang Great Mall of China. Matatagpuan ito sa Haidian District ng Beijing at binuksan noong October 24, 2004. May floor area itong humigit kumulang 557,419 square meters o halos eksaktong 6 million square feet na nahahati sa 6 na napakalalaking palapag. Noong una itong nagbukas, ito ang kinikilalang pinakamalaking shopping mall sa mundo batay sa gross leasable area. Napanatili nito ang titulo hanggang 2005 nang malampasan ito ng South China Mall sa Dongguan. Mahigit 1,000 tindahan ang idinisenyong magkasya sa loob ng Golden Resources Mall, kasama ang dose-dose ng restaurant, malalaking entertainment area at indoor ice skating rink. Mayroon din itong tinatayang 230 escalator, kaya maging ang pag-akyat at pagbaba sa mall ay parang paglalakbay sa isang dambuhalang paliparan. Gayunpaman, nahirapan ang mall noong mga unang taon dahil malayo ito noon sa mas mataong bahagi ng Beijing at masyadong mahal ang maraming produkto para sa karaniwang mamimili. Habang lumawak ang lungsod, dumami ang residential development sa paligid at naging mas accessible ang lugar sa pamamagitan ng Beijing subway. Kaya unti-unti ring naging mas matao at matagumpay ang dating halos walang lamang mega mall. Number 8. SM Mall of Asia. Ang SM Mall of Asia o mas kilala bilang MOA ay matatagpuan sa reclaimed area sa tabi ng Manila Bay sa Pasay City at binuksan noong May 2006. Ang karaniwang naiulat na gross floor area nito ay humigit kumulang 589,891 square meters, katumbas ng halos 6.35 million square feet. Binubuo ito ng magkakaugnay na gusali at malalawak na open-air section, kaya hindi ito mukhang isang ordinaryong rectangular mall. Bahagi ito ng mas malaking Mall of Asia complex na kinalalagyan din ng mga hotel, convention facilities, opisina, residential building at SM Mall of Asia Arena. Bukod sa libu-libong pagpipili ang produkto, pagkain at serbisyo, nakilala ang MOA dahil sa lokasyon nito sa Manila Bay, kung saan dinarayo ang seaside area para sa sunset at outdoor activities.
Naging tahanan din ito ng unang Olympic-size mall skating rink at isa sa mga unang IMAX theater sa Pilipinas. Sa mga sumunod na taon, pinalawak ang mall at binuksan ng MOA Sky na may 3,200 square meter amphitheater at rooftop football pitch na ginagamit sa sports, fashion shows at malalaking pagtitipon. May mga ulat na ang buong expansion plan ay magtataas sa floor plate ng MOA sa mahigit 650,000 square meters. Ngunit ang eksaktong bilang ay nag-iiba. Depende kung alin sa mga natapos at hiwalay na gusali ang isinasama sa pagsukat. Number 7. Isfahan City Center. Kawaw-amazing! Ang Isfahan City Center ay isang napakalaking commercial, cultural at entertainment complex sa labas ng makasaysayang lungsod ng Isfahan, Iran. Binuksan ito ng 2012 at may naiulat na kabuuang floor area na humigit kumulang 776,500 square meters, katumbas ng halos 8.36 million square feet. May 7 palapag ang complex, mahigit 700 retail outlet at parking area para sa humigit kumulang 5,500 na sasakyan. Dahil sa napakalawak nitong sukat, itinuturing ito na isa sa pinakamalaking mall sa Iran. Hindi lamang shopping center ang Isfahan City Center. Bahagi ng orihinal na konsepto nito ang pagsasama ng mga restaurant, sinihan, indoor amusement facilities, hotel at malaking museum. Ang museum ay nalikhang magpakilala ng sining, kasaysayan at kulturang Persian sa mga bumibisita. Kaya ang complex ay nagsisilbing tourist destination at hindi lamang lugar ng pamimili. May konektado rin itong 5-star hotel component na nagbibigay daan sa mga turista at business traveler na manatili sa mismong development. Sa isang bansang bantog sa tradisyonal na bazaar at sinaunang arkitektura, ipinapakita ng Isfahan City Center kung paano pinagsama ng Iran ang lumang kultura at modernong konsepto ng isang mega mall. Number 6. IOI City Mall. Pang-anim kawaw-amazing ang karaniwang tinatawag na IOI City Mall Putrajaya. Kahit ang aktual na lokasyon nito ay nasa Sepang District ng Selangor, malapit sa Putrajaya. Binuksan ang unang phase nito noong November 2014 habang binuksan naman ang phase 2 noong August 25, 2022. Pagkatapos ng expansion, naging pinakamalaking shopping mall ito sa Malaysia. Ang madalas gamiting kabuuang built-up figure ay humigit kumulang 821,000 square meters o 8.84 million square feet. Samantala, ayon sa developer, ang aktual na net lettable area ng dalawang phase ay nasa 2.5 million square feet na nagpapakita kung gaano kalaki ang diferensya ng total building area at espasyong inuupahan lamang ng mga tindahan. Mahigit 700 retail outlet ang matatagpuan sa IOI City Mall. Ngunit mas nakilala ito dahil sa napakaraming entertainment at sports facility. Narito ang Icecape, isang Olympic-size ice skating rink. Ang District 21, isang 52,000 square foot indoor adventure park at IOI City Farm, isang interactive indoor attraction na nagpapakita ng mga halaman, isda at maliliit na hayop. Mayroon din itong IOI Sports Center na may 15 badminton court at 2 covered futsal arena, pati exhibition hall, malaking cinema complex at mahigit 16,000 parking space. Sa dami ng aktibidad, posibleng gumugol ang isang pamilya ng buong araw sa loob nang hindi man lamang napupuntahan ang lahat ng bahagi ng mall. Number 5. Central World. Pang-5 kawaw-amazing, isa sa pinakasikat na shopping at lifestyle landmark sa gitna ng Bangkok. Matatagpuan ito sa Ratcha Prasong intersection, malapit sa Shitlom at Siam shopping districts. Nagsimula ang complex noong 1989 bilang World Trade Center, bago ito muling i-develop at tuluyang ipakilala bilang Central World. Ayon sa operator nitong Central Patana, umaabot sa humigit kumulang 830,000 square meters o 8.93 million square feet ang naiulat na floor area ng integrated development. Gayunpaman, mas maliit ang bilang kapag ang retail leasing area lamang ang binilang dahil kasama sa kabuuang complex ang mga common area at iba pang property component.
Mahigit 500 tindahan ang makikita sa Central World mula sa local Thai brands at affordable fashion hanggang sa international luxury labels. May malalaking department store, supermarket, restaurant zones, SF World Cinema, indoor skating rink at Thailand Knowledge Park o TK Park. Isang learning complex na may library at multimedia facilities. Konektado rin ang development sa Centara Grand Hotel, Bangkok Convention Center at Central World offices. Ang malawak na plaza sa harap nito ay ginagamit para sa food festival, concert, art installation at Bangkok New Year Countdown, kung saan libo-libong tao ang nagtitipon tuwing December 31. Dahil dito, ang Central World ay hindi lamang mall, kundi isa ring pangunahing pampublikong event space ng Bangkok. Number 4. South China Mall. Pang-apat ka-amazing ay matatagpuan sa Dongguan, China. Isang mall na kasing sikat ng laki nito ang kakaibang kasaysayan nito. Binuksan noong 2005 na may kabuuang complex area na humigit kumulang 892 square meters o halos 9.6 million square feet. Ang leasable retail space nito ay nasa 659,611 square meters, katumbas ng humigit kumulang 7.1 million square feet, at idinisenyong maglaman ng mahigit 2,300 na tindahan. Kaya kapag GLA lamang ang gagamiting batayan, nananatili itong isa sa pinakamalalaking mall na itinayo sa buong mundo. Ang pinakakakaibang bahagi ng South China Mall ay ang 7 theme zone nito na hango sa Amsterdam, Paris, Rome, Venice, Egypt, Caribbean at California. May replika ito ng Bell Tower na inspired ng Venice at mahigit 2 kilometrong kanal na nilagyan noon ng mga gondola. May amusement park at roller coaster attraction din sa orihinal na disenyo, ngunit sa kabila ng laki at engrandeng konsepto, napakaraming unit ang nanatiling bakante pagkatapos nitong magbukas. Kaya tinawag itong isa sa pinakasikat na ghost malls sa buong mundo. Nagkaroon ng renovation at muling nabuhay ang ilang lower level section, ngunit may mga ulat pa ring nagsasabing marami sa matataas na palapag at dating attraction ang hindi lubusang nagagamit. Number 3. The Dubai Mall. Pangatlo ka-amazing ang isa sa pinakasikat na shopping destination sa buong mundo, ang Dubai Mall. Matatagpuan ito sa downtown Dubai, katabi ng Burj Khalifa at Burj Lake. Binuksan noong 2008, ang mall ay may kabuuang area na humigit kumulang 1,124,000 square meters o halos 12.1 million square feet. Mayroon itong mahigit 1,200 retail outlet at daan-daang restaurant at food establishment. Kabilang ang mga flagship store ng pinakamalalaking luxury brand. Dahil sa lokasyon nito, marami sa mga turistang pumupunta sa Burj Khalifa, Dubai Fountain at downtown Dubai ang dumaraan din sa loob ng mall. Hindi lamang shopping ang dahilan kung bakit dinarayo ang Dubai Mall. Nasa loob nito ang Dubai Aquarium and Underwater Zoo na tahanan ng libo-libong marine animal, Dubai Ice Rink, Kidzania, Play DXB at Real Cinemas na may 24-screen Cineplex. Noong 2023, nagtala ang mall ng 105 million visitor at tinawag ng developer na pinaka-binibisitang lugar sa mundo sa taong yun. Noong 2024, inanunsyo rin ng Emaar ang panibagong expansion na nagkakahalaga ng 1.5 billion dirhams at nakatakdang magdagdag ng 240 luxury store, restaurant at food outlet. Hindi pa isinama sa sukat na ginagamit sa ranking na ito ang anumang bahagi ng expansion na hindi pa opisyal na natatapos. Number 2. The Avenues Kuwait. Pangalawa ka-amazing ang isang dambuhalang shopping at entertainment development sa Al Rai, Kuwait. Binuksan ang unang bahagi nito noong 2007 at unti-unting pinalawak sa maraming phase. Ang kabuuang build-up area na iniulat para sa complex ay umabot sa humigit kumulang 1.35 million square meters o mahigit 14.5 million square feet. Samantala, ang gross land o leasable figure na inalathala ng operator ay nasa humigit kumulang 360,000 square meters.
May mahigit 1,100 stores ang The Avenues at multi-level parking na kayang tumanggap ng humigit kumulang 13,000 na sasakyan. Para hindi magmukhang iisang napakahabang gusali, hinati ang The Avenues sa 12 district na may magkakaibang tema at disenyo. Kabilang dito ang First Avenue, Second Avenue, Grand Avenue, Grand Plaza, Prestige, Soku, The Mall, The Souk, The Arcades, Electra, The Forum, and The Gardens. Ang Grand Venue ay parang malawak na European Shopping Boulevard, samantalang ang The Souk ay hangos sa tradisyonal na pamilihan ng Kuwait. Ang Prestige naman ay para sa luxury brands, habang ang Soku ay inspirado ng modernong Soho District. Katabi rin ng mall ang Hilton Garden Inn na nagbukas noong 2019 at Waldorf Astoria Kuwait na nagbukas noong August 2022. Kaya maaari nang mamili, kumain, manood at mag-hotel nang hindi lumalayo sa buong complex. At narito na tayo sa pinakatuktok ng ating listahan, ka-wow amazing! Number 1, Iran Mall. At ang nangunguna sa ating listahan, walang kapantay na Iran Mall sa Northwest Tehran, malapit sa Chitgar Lake. Binuksan ang unang pangunahing bahagi nito noong May 2018 at may naiulat na kabuuang floor area na humigit kumulang 1,950,000 square meters o halos 21 million square feet. 7 pangunahing antas ang complex at may napakalawak na parking capacity. Libo-libong manggagawa at mahigit 1,000 contractor ang naging bahagi ng pagtatayo nito. Sa sobrang laki, halos doble ito kumpara sa maraming mall na kabilang sa top 10 at maihahambing ang kabuang lawak nito sa daan-daang football field na pinagsama-sama. Ang Iran Mall ay hindi lamang koleksyon ng mga tindahan. Makikita rito ang isang tradisyonal na Persian bazaar, engrandeng mirror hall, mga harding inspirado ng klasikong Persian gardens, malaking mosque, musical fountain, art gallery, cinema complex, indoor amusement park, ice rink at iba't ibang sports facility. Naroon din ang John D. Shapur Library na may 10,000 aklat at dokumento. Ang disenyo ng mall ay pinagsamang makabagong engineering at tradisyonal na Iranian Islamic architecture. Mula sa malalaking dome at arko hanggang sa detalyadong tiles, salamin at dekorasyon, nagtala rin ang proyekto ng Guinness World Record para sa pinakamahabang tuloy-tuloy na pagbubuhos ng concrete na tumagal ng ilang araw habang ginagawa ang pundasyon ng higanteng development. Mula sa Central Westgate ng Thailand hanggang sa halos hindi masukat na Iran Mall sa Tehran, malinaw na ang mga modernong shopping mall ay hindi na lamang lugar para bumili ng damit at pagkain. Ang mga ito ay naging pinagsamang pasyalan, amusement park, sports center, hotel, museum, convention venue at cultural landmark. Ngunit tandaan mga ka-wow amazing, hindi nangangahulugang mas matagumpay ang isang mall dahil lamang mas malaki ito. Tulad ng nangyari sa South China Mall, maaring milyon-milyong square feet ang isang gusali. Ngunit mahirap pa ring mapuno ng tindahan at customer. Sa huli, ang tunay na sukatan ng isang matagumpay na mall ay hindi lamang ang lawak nito, kundi kung gaano karaming tao ang nais bumalik at gumawa ng masasayang alaala sa loob nito. Alin sa mga mall na ito ang napuntahan mo na, ka-wow amazing? I-comment lang yan sa comment section sa ibaba. At kung gusto mo pa ng mga wow amazing videos, huwag kalimutang mag-like and subscribe at paki-share na rin para mas marami pa ang makapanood.